Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Ako po si Sister Myrna Escarcha ng Queen's Road Daughter Church, Bacoor, Cavite. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Numbers chapter 20 verse 1 at ang title po ay The Death of Miriam. Bago tayo magpatuloy ay dumako tayo sa panalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa bagong umaga na ibinigay niyo, Lord, panibagong pag-asa at pagpapala para sa amin. Dalangin namin ang inyong gabay sa pagninilay-nilay namin ng inyong salita at makapulot po kami ng aral na may a-apply namin sa aming buhay. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Basahin po natin ang Numbers chapter 20 verse 1 ESV. And the people of Israel, the whole congregation, came into the wilderness of Zin in the first month, and the people stayed in Kadesh. And Miriam died there and was buried there. Si Miriam ay isa sa mga babaeng propeta sa Biblia at dahil sa kanyang katalinuhan at tapang ay nailigtas niya ang kanyang kapatid na si Moses. Not knowing na ang kanyang ginawa ay magkakaroon ng major impact sa kaligtasan ng kanilang bayang Israel dahil si Moses ang pinili ng Panginoon upang mamuno sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto patungo sa lupang pangako. Sa kanilang paglalakbay sa wilderness ay nawalan ng pag-asa at nainip na ang mga Israelita. At dahil si Moses lamang ang kinakausap ng Panginoon ay nagkaroon ng pagsiselos at kinwestiyon din nila Miriam at Aaron ang kanyang leadership dahil sa mga nangyayari. Narinig ng Panginoon ang kanyang pagsasalita laban kay Moses na siya niya itinalaga na mamuno sa mga Israelita. Dahil sa kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ay nagkaroon ng ketong si Miriam, ngunit pinagaling din siya ng Panginoon dahil namagitan si Moses. Makikita natin na kahit nagkasala si Miriam ay kinahabagan pa din siya ng Panginoon at pinagaling. Bago matapos ang 40 taong paglalakbay nila at ang mga Israelita ay nasa Kadesh na, doon nila naranasan ang matinding kakulangan ng pagkain at tubig at doon na rin inilibing. Nabanggit sa Biblia kung ano ang kanyang ikinamatay. Salamat po, Panginoon, sa natutuhan namin sa inyong salita. Tunay nga po na kapag ang tao ay nakaranas na ng di maganda sa kanyang buhay, ay kine-question na niya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. When we fail to rely on God and trust His perfect timing, there will be consequence. Gaya nga po na nangyari kay Miriam at dahil dito ay nagkaroon siya ng ketong. Subalit nakita natin ang habag ng Panginoon na kahit siya ay nagkasala, siya pa rin ay pinagaling. Maging sa ating panahon ngayon ay nadarama pa rin natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Magpatuloy lamang tayo na manalig sa kanyang magandang plano para sa atin na sa bawat isa at anumang mithiin natin ay kanyang ibibigay sa tamang panahon. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa Tinapay mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga po.